Hello po, good afternoon. Good afternoon, Jay. Yeah, congrats Sir Jet. Thank you. What is your initial reaction na grabe yung views nung Syndrome at pinag-uusapan ito? Kapag may pressure ba ito na sana tangkilikin din nila ito at pumila sana sa sinihan? Ang initial reaction ko is, noong una kasi, yung unang nag-viral dati na same kasi yung ano niya, yung impact niya eh. Parehas ng dami ng views eh. Tapos, Miss Candy rin, di ba? Noon, naiintindihan ko na because of the shock value and it's an interesting topic, kaya mas maraming share. Kasi sobrang mixed reaction pa noon eh. Ngayon mas parang na-excite kami, ako personally, kasi yung same number of views, almost same number of views and engagement, pero ibig sabihin nito, mahal na nila yung character. Kilala na nila yung character. Ibig sabihin, niyakap na nila, tinanggap na nila yung character. And with the script that sinut namin, perfect din to na actually parang prequel for that movie that we did with Kim. And of course, yung scene nyo with, kapag ka-eksena mo si Miss Candy, of course, may mga movies with Kim as well, no? Ano yun, parang kasi may magic talaga kapag kayong tatlo na yung magkakasama. Ano yun, pinag-aaralan nyo pa ba yung mga eksena nyo, yung lines nyo? It comes natural kasi. Ano kasi, parang pare-pares kasi kaming trained sa teatro, sa entablado. So sa entablado kasi, we always save, parang ang motto kasi namin, we save the project. You know, it's not about us, it's about the output nung mismong kakalabasan ng proyekto. So kumbaga, kailangan yung hinga nung ka-eksena mo, naririnig mo, nararamdam mo, alam mo kung paano siya hihinga, kung kailan siya hihinga. So parang, kaya nagkakaroon ng ensemble acting, kumbaga, nagbe-blend lahat eh. So I think yun sa amin parang, siguro, 10,000 hours na yun sa amin nila Miss Candy. Lalo na kay Ate Kens eh. Kasi syempre, ano yan eh, nag-stage manager yan, nag-ano na yan, nag-backstage, nag-props mistress na yan, and everything sa Dulaang UP. So, alam na niyan kung paano magkakamada ng bawat sitwasyon sa eksena. I love every bit of the scene kapag kayo na talaga. Thank you. To direct Daryl, ayan po, hello Yes, po. hi. Paano niyo po na-conceptualize yung title, Love Mo? Parang is it about the love story or family ba ito ni Mo? Parang, kasi ang ganda na Love Mo. To be very honest, the real title of the script and the movie is Ngongo. Hindi lang approved ng cinemas. So hindi ko siya talaga conceptualized out of gusto. Ang gusto kong title talaga is Ngongo, as plain as that. It's just that the cinemas said hindi nila pwedeng ipalabas kung yun ang title. Siyempre, hindi na ako nagmatigas. So we had a meeting with Tita June Rufino, Boss Vincent, Boss Vic. They told me, Daryl, you have to come up with a title that wholesome mall can actually post. So sabi ko, sige, ba't hindi natin gawing Love Mo? Nandun pa rin yung Mo, Daryl, sabi nila. So, ang ginawa ko, okay, so let's do Love Mo. And then, they approved. So, yun. Talagang, pero, nung na-formulate namin yon while the bosses and we were watching the movie, it's really a love letter to oneself. To remind yourself that the most important thing is to accept yourself and you love yourself so that you can accept and love another. That's it. Thank you, Derek. And for my last question to Malapiton. Yeah, fresh from Bida sa Arena, no? Grabe din yung basketball natin doon. And now you're here sa movie naman this time. How did you prepare and what made you say yes to this project? Actually po, may usapan na po may dati ni Direk na sabi ko, Direk, kahit kulitan na kunin mo ang cameo hanggang sa may binigay nga sa akin si Direk na ganito. Nung una,
Actually po, medyo nag-aalangan ako kasi sa movie. Kasi sa panahon ngayon, sobrang sensitive na po ng mga tao, di ba po? Kaya sobrang nag-iingat din kami. Nung nabasa ko yung script, sabi ko maganda. Ang ganda, sobrang solid nito, maganda yung kakalabasan nito. Kaya na-excite po ako na gawin yun. Siyempre, sobrang thankful din po. Yun po. Ano pa po? Congrats. Thank you po. Next. Okay. Si Malo dito na napasilip. Maraming salamat po, Sir Jico. Next po, nakatanungan, manggagaling po from Nikki Wang from Manila Standard. Good evening na ata. Hi, over here. My first question is for Direk Daryl. Balikan pa lang sabi ni Gerald kanina na kapag kayo mga barkada nag-uusap, it's funny when yung kapansanan yung pinagkatawanan natin. It's funny, pero pag nilagay mo siya sa social media and of course sa mainstream, no matter how we explain, di ba, nag-iiba na yung parang dating sa mga tao. But you mentioned that it's more than that. It's a love letter to oneself, self-love. And nabanggit mo rin kanina na you even ask kung pwede pa ba yung pelikula na to o yung joke na to sa panahon natin ngayon. Why do you think there's a need for this story to be told on mainstream media or in film? I just think every story needs to be told. I don't highlight people based on what's lacking sa kanila or kung meron mang special sa kanila. Naniniwala po ako na bilang isang manggagawa sa pelikula, meron akong responsibilidad at kalayaan na magbigay ng pagkakataon sa lahat ng kwento na marinig at maintindihan. Sa totoo lang po, I don't wanna be very poetic about it, pero sa motivation ko sa paggawa ng Love Mo, you'll realize na hindi mo kailangan maging ngongo para ma-misinterpret or ma-misunderstood. In your everyday life, maraming pagkakataon na hindi tayo maunawaan, na hindi tayo naiintindihan ng kapwa natin. And it's the same. Pag nagsasalita sila, mga kapatid nating may cleft palate, minsan, gigil na gigil kang ipaintindi o ipaunawa sa kausap mo yung gusto mong sabihin, pero yung capacity o pang-unawa nung manunood o makakausap mo ay may hangganan. Pero we still respect that. So, yun lang yun. I mean, the story of people with cleft palate or cleft lip deserves to be told because mas marami silang kwentong hindi naiintindihan. Figuratively and sa pang-araw-araw, sa kanilang realidad, maganda na makapanood ang mga Pilipino ng isang pelikula na ang magiging tingin sa mga ngongo ay hindi lang pinagmumula ng katatawanan at libang. Kung hindi magkaroon ng avenue para sa mga people with cleft lip and cleft palate, magkaroon ng avenue na maikwento nila yung pinagdadaanan nila. Totoo bang nakikitawa lang sila genuinely pag pinagtatawanan sila? Ano yung mga pinakamasasakit na biro? Kamusta yung relasyon nila sa pamilya nila na walang cleft palate? Lahat po kasi yun madidiscuss dito eh. Not unless you know kung anong pinagdadaanan nila, dun mo lang maiintindihan kung paano sila pakitunguhan, kung paano sila hindi ma-offend, kung paano mo mabibigyan yung sarili mo ng pagkakataon, maging kaibigan nila. And with that, napakaganda po ng pagkakataon na to na ngayon, hindi ko sila pinagtatawanan, kung hindi, tumatawa ako kasama nila. Yun yung parang pinaka-realization ko eh. Doon po sa, syempre, medyo si Raulo naman si Jack, sila Tata, parang si Direk Gina lang po yung naiiba dito eh. Lahat po kami parang may tama eh. So ngayon ang ano ko po, oo, parang ganun. So ang ano ko po dyan is with this film, aside from being an opportunity, this is more of a pananagutan to me. This is
this is our responsibility for me to tell a story for our brothers and sisters na may cleft palate. Mapakita natin kung ano yung pinagdadaanan nila at bakit kailangan samahan natin sila sa pinagdadaanan nilang yun. Yun po. Thank you. And for my next question kay Gerald. Gerald, since you're the one who knows the character well, kung si Mo ay tunay na tao, sino siya? How would you describe him? At ano yung ini-represent niya? Based sa iyong pagkakaintindi sa character. Well, I think, kagaya nung sinabi ni Direk Daryl, he can represent any marginalized person in our country who tries to blend in as much as possible, even if the circumstances hindi mahirap mag-blend in. So hindi lang porke cleft palate, siyempre may iba pa tayong mga kaibigang kapatid na may na PWD, or kahit walang kapansanan man, yung mga kaibigan natin na may hirap or walang kakayahan, walang resources. I think everyone can relate to this eh. Kasi I tried my best to portray the character as a character who's living a day-to-day basis. When nagkataon lang na may cleft palate. But the thing is, base sa obserbasyon ko, kagaya ng sa mga kaibigan ko dati, at hanggang ngayon, nakasama ko sila Tata at sila Jack, pag nagkakasama kami, never naman namin pinag-usapan yung palate nila eh. Never kaming nagkwentuhan ng kung ano bang meron sila. Pag nag-uusap kami, naiintindihan ko naman sila. Diba? Parang pag nag-joke sila, on point naman yung punchline nila. Yun eh. Yun yung sinasabi natin na everyone's trying to live their life in a day-to-day basis eh. It's up to us who doesn't have what they have kung paano sila tatanggapin at paano mapapadama sa kanila na, uy, okay tayo. Wala tayong pagkakaiba. Parang gano'n. Thank you. Thank you. And last question na lang kay Tata, kay Sir Jack, at siya kay Malupiton. How does it feel? First movie nyo, Daryl Yap. Kayong Direk po, napakasaya po kasama siya. Yun nga lang, medyo straight ka kalat. Pero okay yun ganun. Masaya po yung naging namin doon, yung setup talaga. Parang kami, magka-abulataga na ganun. Na sumula sa walang-wala, tapos nag-ika-ika lang, ganun nangyari. Kaya yun po, masaya po kasama si Direk po. Yun po. Sir Jack, Ano? how does it feel na first movie mo, and Okay. then Daryl Yap ang director? Siyempre, bongga. Hindi na ako umakit hindi na ako nagsimula sa maliit eh. Wala ako. Dahil ako. Masaya siyempre. Saka wala akong walang paniwala ko. Wala akong kinuwang mahihiya ako. Alam mo yung mga kasama ko eh, parang abot ng masa eh. Makamasa akong tao eh. Makamasa akong kulang lang. Ito, kahit masama ugali, makamasa ka rin. Kinakalahan. Siyempre, lalo na si Manapito niya, sinano. Masaya! Saka sana, pag meron ulit, ako na yung bilga. Ayun o! Pagkano? Thank you. Malupiton. And actually second movie na po kasi may movie rin po ako. Direk, thank you. Napasama ang bida dito. Masaya mo nang naging trabaho namin na puro kulito na halos hindi kami nagtrabaho eh. Masaya po, boss. Siguro abutin to ng hanggang part 10 siguro to ng love mo. Yun lang po. Alright, maraming salamat po. Susunod na katanungan po from Biago. Nakakatawa ka, Sir Jack. Kay Direk Gina na lang. Direk, sabi nyo kanina si Gerald, matagal nyo nang nakatrabaho, di ba? So, kumusta yung dynamics nyo ngayon dito sa lab mo? Kasi kami napapanood lang namin, natatawa na kami. Ikaw ba may struggle kang ganun kay Gerald habang ka-eksena mo siya? Oo. Oo.
Oo, kaya, ewan ko, nakikita ba tumatalikod ako? Oo, yung ganyan. Lalo na pag magkaka-eksena sila, yun. I tried to be funny, pero hindi naman successful. Kasi wala naman. But with Gerald, ano naman yung relationship namin mag-ina eh. He's a very independent and responsible son. Yun yung relasyon namin. And ako as a mother, I try to give him everything para hindi siya magkaroon ng insecurities sa community at sa mundong ginagalawan niya. Thank you, Direk. Kay Gerald na lang. Ikaw ba may challenge ba sa'yo talaga yung pagganap bilang Momo? Tapos with prosthetics pa na nakalagay sa bibig mo. And hindi mo pa siya naiuwi sa bahay niyo ni Kim kapag copy ka. Yes. Kasi di ba parang baka sabihin, baka mahipang karoon ng hangin kapag ginagawa mo. Pag umuwi ako, tinatakpan ko yung mata ni Kim. Yes, no. Hindi. Mahirap ba? Hindi, mahirap talaga. Oo, of course, mahirap. Kasi consistency labanan dito eh. Kailangan mapaniwala. Yun naman eh. Madaling maski naman sa ano. May method siya actually kasi yung very fresh. Hello. Very fresh lang to kasi ay nasa editing kami. Nagtataka yung editor bakit yung first line lagi ni Gerald pag nag-action, normal. Yung hindi siya nagngongongo sa umpisa. Tapos babalik siya ulit, ingongongify niya yung yung lines. Ngongify ang tawag din. Yes. Ngongify. Yes. Mababas na naman ako niya. So, ang ganda. So, meron po siyang ganon. May line siya, halimbawa, oo, galit ako. Nagtitinginan yung mga staff, bakit normal voice niya? Hindi nila alam, nagpaalam si Gerald sa akin na, pwede bang pag tuwing babato ko ng linya, as is muna yung script bago ko baliin para maramdaman ko kung paano yung gagawin. So, napakahusay na ito. Napakagaling. You have to watch it. Talagang hindi lang dun sa kanyang pagsasalita and everything. Imagine, with prosthetics, with that kind of language, he sang a whole song, umiiyak ang puso, nagdrama, nagpatawa. Sobrang galing. Sabi nga ng words ni Boss Vic, talagang gem. Talagang industry's gem, ang sabi niya kay Jen. Wow, may title pa na. Napakahusay. Ngem. Gymnastics niya. Thank you, Jen. Thank you. Panoorin nyo na lang. Yeah. Mas maganda pag pinanood nyo. Panoorin na. Kasi binayaran yung kanta para mabawi. Good point. Maraming salamat po, Sir Erwin. Thank you very much. Ang susunod pong katanungan, manggagaling po from Sir Richard Paglikawan from Live